Tanga, bobo ka talaga. Kaya sinasabi ni Inday Sara na basura ang pumapasok sa bibig mo, kaya basura din yung lumalabas. Kasi basura ka eh. Napakahina ng comprehension mo, napakahina ng utak mo. Kung para ka ng baliw, para nang sira ang ulo mo. Ang kawatan na politisyan katulad sa mga Duterte. Si Francis Leo Marcos nga, peking Marcos sa mukhang kabayo. Nakakuha nga 2 milyon. Klarong-klaro, di ba, mga DDS? Naintindihan nyo? Kung makauwi man si Digong, pantay ang paa or else nakagarapon. May bulak sa ilong. Magandang araw mga kaibigan. Nako, nagulantang ang mga Duterte sa matinding sagot ng palasyo. Matapos kasing ipangalandakan ni VP Sara na dapat daw umanong managot itong si Pangulong Marcos dahil siya ang utak sa pagkakaaresto ng dating Pangulong Duterte. At syempre, galit na naman itong mga Duterte supporters, nagmura ng balahura na naman, hindi lang sa ating Pangulo, mismo kay Attorney Claire. Pero abangan nyo mga kaibigan na pinaiyak ang ating kaibigan na si Kant Garcia itong mga DDS matapos sampalin ng katotohanan. Pero unahin muna natin ito mga kaibigan na yung sagot ng palasyo patungkol nga dito sa mga patutsada ng ating VP Sara Duterte kung saan dapat daw managot itong si Pangulong Marcos at sabi ng mga alipores dapat daw ma-impeach na ang ating Pangulo. Pero bago ang lahat mga kaibigan, paki-like muna ang ating video, paki-share na din at subscribe na po kayo sa ating channel. Ito po, umpisan po natin dito kay Attorney Claire. Sec, may we have your thoughts on the statement of Vice President Sara Duterte saying that the President should be held accountable for the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Your reaction po, Yusek? Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity, particularly murder, na ang nagsampa rin po ay kapwa Pilipino na di umanong biktima ng extrajudicial killings ng madugong war on drugs. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Hindi po ibebenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Kanino man. So, Yusek, having said that, you don't see any basis for the President to be, I mean, isn't this a ground for impeachment? Kasi isa rin po yan sa sinabi ni VP Sara na sabi niya, it's an impeachable offense, it's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Tama po. Ang opinion na nanggagaling sa ating Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, regarding pa rin po dun sa ICC arrest ni former President Duterte, the Office of the Ombudsman is requiring Marcos admin officials to file their counter affidavits. This is regarding Senator Imy's request to probe high-ranking officials of the government involved in the arrest. Una po, ano po yung reaksyon ng Malacanang dito and do we expect the administration's full cooperation on the matter? Alam naman natin po kung ano po ang kapangyarihan ng Ombudsman. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng Ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. May directive po ba na specific si Pangulong Marcos tungkol dito? Unang-una po, lagi naman po sinasabi ng Pangulo, sundin ang batas, kung anong procedure na valid at legal, dapat lamang po sundin. O di ba mga kaibigan, yung ombudsman, ang bilis ng galawan ngayon, ang bilis ng process, yung request ni Amy Marcos, aprobado agad, di ba? Siyempre, ulitin natin. Ano naman to? Nasa record naman to. Itong si ombudsman, na-point yan ni Duterte. Okay? Pero, kahit na ganun pa man ang ginagawa nila, Amy, tumutugon ang ating gobyerno, ang ating Pangulo, yung mga kasama niya, susunod sila sa due process. Ang tanong natin, si VP Sara ba, sumusunod ba sa due process?
Pero ito mga kaibigan, dahil nga sa mga buwelta no, na ginagawa ni Attorney Claire, di ba? Every time na nagsasalita itong si Sara, tapos yung mga issues daw regarding sa bansa natin, ay hindi daw sinasagot ng maayos ni Attorney Claire. Kaya naman eto. Parang hindi mo naman alam. Ikaw nagsalita, ganun ka ba kabobo, Claire? Pinagli ka sa isda. Saglit lang, nakakalimutan mo na yung mga bagay. Parang walang isang araw to eh. Pagka-vlog mo ngayon, ngayong araw din na to, sinita ka. Tapos kinaumagahan, tinatanong ka na, nakalimutan mo kagad. Ano ka, goldfish? Makakalimutin ka? Tanga, bobo ka talaga. Sinabi na nga nasa vlog mo eh. So hindi talaga sa press briefing, sa vlog mo nga eh. Kaya sinasabi ni Inday Sara na basura ang pumapasok sa bibig mo, kaya basura din yung lumalabas. Kasi basura ka eh. Ayan no, matindi mga kababayan no. Sinabihan ba naman na basura si Attorney Claire? Matindi talaga tong mga to. Ito, sunod natin to. Napakahina ng comprehension mo, napakahina ng utak mo. Kung para ka ng baliw, para nang sira ang ulo mo, na hindi mo na iniintindi yung tanong. Sabi sa inyo eh, ang administrasyon na ito, lalong-lalo na itong si Claire Castro, hindi na siya nag-e-effort, okay, na mag-research or mag-isip kung anong tamang salita, kung paano niya ito sasabihin, kung anong mas magandang isasagot na pwedeng katanggap-tanggap, di ba, ng taong bayan. Hindi na siya nag-iisip. Basta ang sasabihin niya lang, fake news. Hindi na kayo nag-e-effort. Walang effort ang naginagawa ang administrasyong ito. O, di ba mga kababayan? Ganyan. Ganyan kataas yung standard ng mga DDS. Sipin mo ha, si Attorney Claire, hindi nag-iisip, tanga, bobo. Ganyan kataas yung standard ng mga DDS mga kababayan. Again, hindi ko na ho i-explain kung ano yung context ng pinagsasabi nila. Okay? Hindi naman worth it na pag-usapan pa yan. Pero gusto ko lang ipakita kasi sa inyo kung ano yung the way sila mambalahura, mambastos. Pero pag yung amo nila ginanyan mo, nako, galit na galit sila, 'di ba? Pero ito na lang mga kaibigan, total ganyan din naman yung galawan ninyo. Eto. Eto mga kababayan, isang Marcos supporter, courtesy kay Ken Garcia. Abay nako. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, no, uuwing luhaan itong mga DDS. Kasi mari-real talk na naman sila, halos sampalin ng katotohanan itong mga alipores, lalo na itong si Sara. Eto, pakinggan nyo mga kababayan, matindi to. Addict talaga ako sa paglalabas ng tamang balita at addict ako sa mga kawatan na politician katulad sa mga Duterte. Yan, totoo talaga, addict talaga ako pagdating sa mga kawatan na politician. Yung halos sampalin ka na ng pruweba at katotohanan at ebidensya, itatanggi mo pa. Anong tawag sa ganyan? Bibigyan ka ng pondo tapos wala kang nabili? Anong tawag sa ganun? May pondo kang hinahawakan tapos resibo lang inabot mo tapos wala kang project? Anong tawag sa ganun? Di ba kawatan? So ito mga kababayan. Kawatan. Ito na nga wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin, sabi niya wala daw ginawa ang administrasyon na to kung hindi paninira sa mga kalaban nila sa politika. Anong gusto mo mangyari? Kayo lang available manira? Kayo lang pwede manira kay BBM tapos si BBM magsalita, hindi na pwede? Napaka-unfair naman. Si BBM ang nasa power, walang kalapatan magsalita. Kayo yung mga halos matanggal na sa power, kayo yung lakas na loob manira. So, ito ang problema ng mga Duterte, mga kababayan. Kapag sila magsabing bangag, adik, weak leader, okay lang. Kapag si BBM bumawi, mali na sa kanila. Sila na yung tama. Kung saan si BBM ang nasa pwesto at sila ang wala sa pwesto, sila pa yung matapang. Di ba? Napaka-unfair. Well, totoo naman, di ba mga kaibigan? Kung paano nila bastusin, balahurain ng ating Pangulo, abay tahimik lang ang Pangulo, di ba? Pero nung gumalaw naman yung due process para sa kanila, abay galit na galit. Pansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget. At maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget na tinanong. Ito ha, mga kababayan gusto kong sagutin. Bakit hinirit ni Sara dito yung BICAM budget na unconstitutional
unconstitutional. Ang tawag dyan? Constitutional. Basta ganon. Oo. Unconstitutional. Ewan ko, paano bigkasin? Oo. Alam mo kung bakit nag-react siya dito sa budget, mga kababayan? Kasi ganito. Yung budget kasi na nilagay nila sa Office of the Vice President, 2 billion. Pero, ang nasa budget kasi sa BICAM, ang budget na nakalagay sa Office of the Vice President, 700 million lang. Kaya nila nireklamo ito. Katulad lang ito sa bigas. Nung nakita nila na napatunayan ni BBM na 20 pesos na... Ito yun mga kaibigan na. Ito. Yan. Di ba? Baka sabihin kasi ng iba dyan, fake news yung sinasabi o pinagkakalat ni Kent Garcia. Di ba? Totoo yan mga kaibigan. From 2 billion, naging 700 million na lang. Talagang ano po yan, kinat po talaga yung budget ni Sara Duterte. Siyempre, ikaw ba naman, meron ka lang issue sa confidential funds na ginastos mo within 11 days lang. Tapos, magre-request ng 2 billion, hingi ng 2 billion, siyempre hindi binigyan. Ayun. Yun ang nangyari mga kaibigan. Galit na galit. Tuloy natin. Ng per kilo ng bigas, kinontra nila. Ang sabi nila, vote buying daw. Kaya ngayon, hininto ng COMELEC ang pagpapabenta ng bigas at itutuloy na lang pagkatapos ng eleksyon. Ang pakalat ni Sara, hindi daw masustain kasi hindi kaya. Kasi binubula lang ang tao. Na which is sila naman yung nagreklamo kasi vote buying kaya hininto ng COMELEC. Di ba? Yung about sa BICAM budget, kaya po sila nang gagalaite. 2 billion kasi ang propose nila. 2 billion. Ang problema, 700 million lang nilagay. Yeah? Kaya umaaray sila. Ito, sa totoo lang, mabubutata na naman ito. Alam mo, Sara, the more na marami kang kuda, the more na mawawalan ng gana ang tao sa'yo. Totoo. Naalala mo si Isko Moreno noon, nung tumakbong presidente? Kuda ng kuda. Tignan mo. Oh, ang baba ng nakuhang boto. Kasi makuda. Maingay. Yeah? Oo. Totoo, hindi ko siniraan, which is totoo. Nung eleksyon 2022 si Isko makuda at that time. Hindi ko tinitira si Isko. Nagsabi lang ako ng totoo. Mas mataas ang boto ni Pacquiao kaysa kay Isko. Si Francis Leo Marcos nga, peking Marcos sa mukhang kabayo. Nakakuha nga 2 million. Mas mataas pa sa boto ni Isko eh. Di ba? Iwasan nyo yung kakakuda ninyo kasi less talk, less mistake. Oh, yung maraming kuda, hindi mananalo yan. Maniwala kay sa akin. Oh, instead na ikinuda mo, itrabaho mo na lang. Tama, di ba? Kaysa naman sa manira ka ng manira, di ba? Magtrabaho ka na lang. Yun ang the best. Makakauwi ba si Digong? Hindi. Nako. Di ba? Hindi. Ikaw talaga. Ba't mo sinasabi yan? Ba't mo binubuking? Hindi nga sinasabi ng mga mga alipores ng mga Duterte. Pinapaasa nga yung mga DDS eh. Ito naman si Kent. Huwag mo i-booking. Ano ka ba? Makakauwi si Digong. Bakit? Hindi sa Pilipinas i-final ni Trillanes. Sa ICC mismo. Ngayon nagtatanong kayo ng jurisdiction ng ICC kung may karapatan ba ang ICC na hulihin si Digong? Yes. Bakit? Ang complainant doon nag-file sa ICC, hindi sa Philippines. Mali ka naman eh. Sabi ng mga DDS, walang jurisdiction ang ICC. Dapat dito sa Pilipinas. At ang may kasalanan, ang Pangulong Marcos. Sabi ng mga DDS, huwag mong i-booking, Kent. Nakakainis ka eh. Si Trillanes, tanungin ninyo kung bakit doon nag-file. Doon siya nag-file kasi mangyayari niyan, makalaya rin. Bakit? Kasi lahat naman ng kasi ng hustisya dito sa Pilipinas, kapag may pera ka, pwede kang ikulong pero naka-house arrest. Pwede kang ikulong pero naka-hospital arrest. Nakita nyo naman si Gloria Arroyo. Nung kinasuhan ng plunder, naka-bracket ang leeg. Nung pinardo ni Digong, nung nag-presidente si Digong, tinanggal ang bracket, straight na maglakad. Di ba? Ba't mo ba kasi binubuking? Sabi ko nga sa'yo eh, ang gusto ng mga DDS, hindi si Trillanes ang nag-file niyan. Ang may kasalanan, si Marcos. Si Marcos ang may kasalanan ng lahat. Lahat na nangyayari dito sa bansa. Di ba? Ang may kasalanan ng lahat ng ito, walang iba kundi si Pangulong Marcos. Ayon mismo sa mga DDS. Lahat na kung ano yung mga sakuna, trahedya na nangyayari ngayon sa bansa, kasalanan ng Marcos yan.
sabi ng mga DDS. At ang pinakamalinis sa lahat, ang mga Duterte. Wala silang kasalanan. Yan po ang totoo sa mata ng mga DDS. Si Sara hindi nagnakaw. Si Sara ay okay lang na ginastos yung milyong-milyong pondo ng 11 days. Okay lang yan. At kailangan hindi mag-explain si Sara dahil daw confidential. Secret, sabi ng mga bobo at tangang DDS. Ay, nako. Klarong-klaro, di ba, mga DDS? Naintindihan nyo? Kung makauwi man si Digong, pantay ang paa or else nakagarapon. May bulak sa ilong. Yeah? Ay, nako. Maraming salamat, Kent Garcia, sa napakatindi mong birada. No? Nako, pinaiyak mo na naman itong mga DDS. Siyempre, ayaw nilang marinig yan. Ang gusto nila makauwi pa yung kanilang tatay. Umaasa sila, di ba? Siyempre, pinapaasa ng mga alipores ni Duterte. Lalo na yung mga iba dyan, no? Na sinasabi na makakauwi. Masayang makakauwi ang tatay natin. Muling babangon ang Pilipinas. Babangon ang Pilipinas pag mga Duterte ulit, yung sila, yung mamumuno sa ating bansa. Nako, pansinin nyo na lang, mga kaibigan, yung pinagkaiba. Di ba mga kababayan, pansin nyo yung mga alipores ni Duterte kung paano sila mag-react, paano sila mambalahura, magmura, mambastos. Manang-manang sa amo, no? Ay, nako mga kaibigan. So, yun mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again, mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share yung mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo, mga kaibigan.